Hello again. Andito ako, kasama ko si, paano mo? Ernie. Si Mang Ernie, manging isda. Ito, nag-iikot-ikot kami dito. Sa po ng cove dito sa Puerto Galera sa, ano tawag dito ba? Palalan? Garden, yan. Para may mga mapakain ka na eh. Yan, ito. Kaya ako na kumukuha mag-isa. Yan. Okay, pupuntahan namin yung mga magandang view dito. At papakita ko sa inyo, iikot ko yung camera. Para ayan o. Wala, ganun talaga ang buhay. Kahit pa paano naman ho, nakakaraos. Yung mga ibang mangingisda kasi ang bala ko, bawa yung barangay dito, yung ibang mga barangay dito, walang makain. Eh, dadala namin ng mga bigas. Mamaya, diba Ernie? Ito, nag-iikot kami itong bangka. Mahal namin mga kababayan. Ito, isang araw naman na naipag-isipan namin na gumawa ng kabuti ang ating mga kababayan. Dito kasi sa Puerto Galera, lockdown din. Talagang hindi ka basta-basta makakalabas kung wala kang quarantine pass. So may mga barangay, kahapon pinakita ko sa inyo, umikot ako, may kasama ko mga isda. At bawal yung pero nakiusap ako na para malaman ko yung kalagayan ng mga tao dito. Alam niyo, napag-alaman ko na bawal silang pumunta sa palengke dahil una, wala silang transportasyon, bawal hong lumabas. Isa lang ang kailangan, wala naman nung silang sasakyan, walang tricycle, di ba? Bawal hong magbangka, so wala silang mga bigas at walang makakain ng mga bata doon. So naisip ko na eto kahit papano, maliit na bagay lang, sa isang araw, dalawang araw, makatulong tayo sa kanila. Nagbabili ako ng alos 40 sacks ng bigas, and then ito yung mga noodles, ito naman yung mga tubig at makaraos lang sila. Yun ang hinihingi dito eh. Siyempre, kahit pa paano, mamimimit sila na isa sa tabing dagat na lang nila. So lahat ng ito, mapadadala namin sa 2 o 3 barangay. Unang araw pa lang yan, halos araw-araw gagawin namin to. Kasama yung ibang mga staff ko, nandito, yung mga ibang tao namin dito sa Puerto Galera, sama-sama kami magbubuhat. Sila na lang ako, pagod na ako, matanda na ako. Kita niyo yung bigote ko, dumaba na. At yung balbas ko, mabuti naman ako. At nakikita ko yung itsura ko na ganito pala itsura pag may bigote. So ito, at kahit sa aming konting paraan na makabigay ng tulong sa ating mga kababayan dito sa Puerto Galera, dito ka talaga gagawa ng tulong kasi nandito kayo, bawal kang lumabas. By sea, by land, at by air, talagang totally wala akong pwedeng gumala. At nakikinig ho kami sa pinapatupad po namin at pinapatupad nila yung dapat na gawin, nakikinig ho kami. Talagang nakakulong kami. Isang tao lang ang pwedeng lumabas. Meron kaming sasakyan dito at maliit at isang driver magkahiwalay. Pupunta ng palengke, mamimili. Araw-araw po yan. Araw-araw na po tayo. Pati ho yung mga mangyan. Patadala namin ng mga bigas. Napadala ko na ng last week. Hindi ito magpapakitang gilas o magpapakitang kaya ko ito pinapaalam sa inyo para mga tao din sana katulad natin na gumawa ng paraan. Siyempre, marami nang tumutulong sa ating mga frontliners. Paano naman yung ating mga kababayan walang makain? Mahirap po ito magdadaan natin lahat. Lahat tayo dito apektado, kaya dapat talaga makinig. Para masave ang buhay natin, para mailigtas. Makinig tayo, huwag na kayong lalabas. Dahil pag lumabas kayo at may nahawak, pag uwi nyo, kawawa ang inyong pamilya. Damay-damay na tayo. Magtiis muna tayo at makakaraos tayong lahat dito. Sa konting paraan na pwede nyo gawin, na makatulong kayo. Hindi kailangan malaki, hindi kailangan maliit. Pag yan pinagsama-sama, maliit man yan, malaki man yan. Pag pinagsama natin, buo yan na marami tayong matutulungan. Ito, bubuhatin namin, kaya ano pa hinintay nyo? Boys, buhat! Yan. At ito, nandito kami ngayon, ito lahat. At lahat kami dito gagawa ng paraan para mabigyan natin ating mga kabayan. Alam nyo, yung mga wala naman magagawa at hindi natin kayang tumulong,
ang maitutulong natin sa bawat isa sa atin ay yung makinig tayo, sumunod tayo sa gobyerno. Kung anong sabihin ng DOH, kung anong sabihin ng DLG, kung anong sabihin ng lahat, at sabihin ng Presidente, ating mahal na Presidente, para siyang tatay, sumunod tayo. Kasi kapakanan po natin lahat to. Isipin nyo, pag lumabas kayo at nahahawan yung mga mahal sa buhay, napakahirap po. Isipin nyo kung mawawala yung mga mahal sa buhay, hindi natin makakasama habang hindi ba na may sakit, malayo. Sana wag naman mangyari yan. Sana mapuksa na to. Sana matapos na ito para hindi nagsasuffer tayong lahat, hindi tayo nahihirapan. At gumagawa kami ng paraan. Kahit kaya namin sa munting paraan. Makatulong tayo kasi mabuti. Marami naman tumutulong ng mga kababayan natin. Yung mga talagang nakakaangat sa buhay. Nakikita nyo naman manood ho kayo ng TV. Lahat ng news, lahat ng informasyon, manood ho kayo. Saka sama-sama tayo. Huwag lang tingnan nyo dumino ng ibang kapwa nyo. Tayong gumawa ng paraan para sa ating mga kababayan. Ito, at maghahakot na kami. Dadali namin sa mga barangay. Alamin ko anong barangay. Sige, let's go! So ayan o, at naghahakot kami. Hindi naman ito isang araw lang nagagawin Meron pa rin mga barangay dito na talagang wala akong makain, walang mabili. Maaaring meron silang huhuling isda pero wala silang bigas. So ayan, nagpo-order kami ng marami. Actually, ginagawa ko na lang to para magawa tayo ng kabutihan sa ating kapwa dahil sa pinagdadaanan nating lahat. Mahirap. Saan? Ako matulog. Talagang pinagdadasal mo yung palampasan natin itong pagsubok na to. Pinagdadasal mo na sana wala nang mahawan. Pinagdadasal mo na wala na sanang, di ba, mauli ng mga pamilya. Ito at kaya kami medyo mataas. Dito tahimik ang buhay. Ang maganda na muna nangyari dito, naagapan ho kaagad ng kanilang mahal na governor at ng mga mayor. At si Mabayto yung mayor dito, nakakausap ko si Mayor Rocky Ilagan. Pakabayto, very very supportive siya sa kanyang mga kababayan. Tumawag siya sa akin kung pwede daw matulungan yung mga kababayan kasi syempre mas maganda yung marami nga naman tumutulong. Puro kabutihan naman ang ginagawa niya dito, ng mayor dito. At maganda nakikita ko dahil disiplinado ang tao dito. Talagang dito, makikita mo talagang isa't isa lang at malayo pa. Hindi talaga lumalabas ang tao rito, nakikinig. Yun nga lang, talagang pangangakuan natin na matulungan sila para makakain. May nagsasabi, mamatay kami sa gutom. Alam nyo, hindi dapat sinasabi yun. Mahirap talaga, gumagawa naman ng paraan lahat di ba? Mamamatay ka sa gutom, ikaw lang. Paano ihahawahan mo ng sakit? Buong pamilya mo. Wag. Di ba natin sinasabi yun, dapat laging positibo tayo sa buhay. Kalimutan muna natin yung ganito, hindi, wag. Lagi tayong naninita Basta tumulong tayo. Magdasal tayo na mataimtim at importante, ano ba magagawa kong kabutihan sa mundong ito? Hindi lang sa bayan na to. Dahil pag gumawa ka ng kabutihan dito, gumagawa na ng kabutihan ng mundo Marami nagagayat. Ako ginaya ko lang din ito. Sige. Ano tayo? So ito, pumunta muna kami sa Barangay San Antonio at hindi na ako sasama. Mapapantayin ko pa ito ang gana. Yun, yung ating mga mangingisda susunod natin. Sige, okay. Punta sa inyo, kayo nang bahala na. Tagatihatiin nyo. 15 bigas. Tapos pinawa ito, tagatihatiin nyo. Sa mga noodles. Sa unang araw lang naman yan. Sige. Ako po si Kap Betsural po ng Barangay San Antonio. Napakahirap po. Naging
pinagkatayuan namin sa aming pong naranasan ngayon sa pagkakaroon po ng COVID na ito. At talaga po ang napakahirap po ng buhay. Kami po nagpapasalamat sa Wawawin sa kanya pong ginawang tulong sa mga pagkain pong pinagkaloob ngayon pong hapong ito sa aming barangay. Si Kagawan ni Nicole Guerra ng Barangay San Antonio. Napakalaking hirap nang dumating sa aming barangay ang COVID-19. Sana po naman ay matulungan ninyo kami. At ito po nga po, marami nga nagugutom na sa amin. Halos nga po nangungunin sila sa mga bundok para po makain ng mga saging po, mga niyog po. Lahat po ng dapat makakain ay kinukuha ng aming mga kabarangay. Talaga pong hirap na hirap kahit nga po walang mahuling isda. Nagtitis po sila na pumunta ng malayo para lang po may makain. Kami nagpapasalamat kay Sir Willie sa Wawawin na malaking tulong ang ipagkaloob sa amin. Kaya maraming salamat sa kanya at sa inyong lahat na naririto. So nakapagbigay na kami sa San Antonio. Ayan, saan naman susunod? Bigla Laguna, sir. Ano? Bigla Laguna. Bigla Laguna. Tandali naman, 15 bigas ulit. Ganda ko, ulit binigay namin. Ako po si Rex Medina, kinatawan ng Sitio Bigla Laguna, presidente po ng aming samahan dito na tinatawag na Young and Old Dreamers Club. Sa nangyari po ngayon na community enhanced quarantine ay napakalaki pong hirap na dinaranas naming taga rito. Unang-una po, marami ang nawala ng trabaho, yung nagtatrabaho sa mga establishmento na nagsara. So sa ngayon po ay talagang hirap na hirap. Yun pong aming mga boatman na nawalan din ng trabaho dahil nawala ang turista ay talaga pong hindi alam kung saan kukuha ng pagkain. Yun pong mga karpintero, talaga pong ganun din. So buong sitio po namin Bigla Laguna ay talagang dumaranas ngayon ng hirap ng buhay. Hindi alam ng iba kung minsan saan kukuha ng pagkain at mga iba pang pangangailangan nila. So sa ngayon po, kami po ay nagpapasalamat ng lubusan kay Kuya Will sa Wawawin po at sa lahat ng mga taong sumusuporta sa kanya. Sana po matapos na itong ating pinagdaraanan. Alaman ko pong hindi lang ito dito sa amin nangyayari kundi buong bansa po at buong mundo. So sana po matapos na ito at makarecover ng muli. At muli salamat po Kuya Will at sa Wawawin. Pabuhay po kayo. Thank you Kuya Will at sa Wawawin. Ito, nakadalawang barangay na. Pangatlong barangay ito ngayon. Medyo pag-dream na. Pero babiyahe pa rin kami. Basta kami sumusunod sa batas. Kailangan naka-vest. Kailangan, di ba, bawat isang tao. Hindi pwedeng bumiyahe na hindi naka-vest. Yan po. Ako kasi tigabantay dito ng mga bigas at mga pambibigay. Sa dalawang barangay na, huling barangay na to. Huling barangay na pupuntahan natin. Ako po si Olivia Magbuhos, nakatira po sa Barangay Sabang, Sitio de la Ruan, Puerto Galera, Oriental, Mindoro. Barangay ako po ay mag-aanim na taong pong barangay pulis po dito sa aming sitio. Ay sa ngayon po, ang aming pong ipaano sa amin yung pong pangyayari sa COVID-19. Pamula po nung mag-lockdown po ang Mindoro, ay naku, naging hirap na po namin ang buhay ngayon dahil po bawal po ngayon ang maghanap buhay, bawal po ngayon ang mangisda, at saka po sa dami pong mga pinagbabawal sa amin, kaya po ngayon ng mga tao mayroon pong nagugutom. Ako po nagpapasalamat sa inyo, sa kay Kuya Will, sapagkat kami po binigyan nila ng mga pagkain. At
ako'y tuwan-tuwa po sa inyo. At hindi po namin akalain na kami ibibigyan ninyo ng ganyan. Kaya po, salamat po sa inyo. Ako po si Ginang Lolita Katakis, BHW po ng Barangay Sabang, Sitio Dalaruan. Ako po ay buong pusong nagpapasalamat sa mga tumutulong sa amin. Dahil po dito po sa amin, pamula po nung karunan ng coronavirus ay talagang napakahirap po ng sitwasyon. Kami po ay sa katunayan, lagi po kami pagod at dahil natulong po kami ng pamilya sa barangay, lalong-lalo na po ng pamimigay sa mga tao. At ang amin pong ang iniisip po namin kung saan uli kami kukuha ng aming ipamimigay. Sapagkat ang mga tao po ay panay ang hiling sa amin at panay ang daing kung kami daw ay saan daw sila kukuha ng kanilang kakainin. Sabi ko sa kanila, maghintay lamang sila at baka meron sakaling magbibigay pang muli. At ito na nga po, dumating na po si Kuya Will. Nagbigay po siya. At maraming salamat po Kuya Will. At sa inyo na rin mga kasama. At kami po ay binigyan ninyo ng tulong. Sana po ay pagpatuloy ninyo ang pagbibigay ng tulong sa aking mga kasama at sa aming mga kababaryo. Sapagkat nasa sa inyo lamang po ang aming pag-asa para kami ay mabuhay. Yun lamang po at maraming salamat po Kuya Will. Yun lamang po ang sasabi ko. Hello mga kapuso! Ako po si Ipon. Minabati ko unang-una dyan mga kaipo natin, mga kaskwami ko dyan. Nagustuhan nyo ba ang video na to? Marami pa kaming inanda para sa inyo. Mag-subscribe lang sa Wowin YouTube channel. Tsaka, don't forget to hit the bell button para lagi kang updated. Yun lang!